Ganun lang. Tsaka naniwala sa director, sa mga cast, kasi I think yun yung pinaka-importante. Dapat invested ka at nagtitiwala ka because teamwork makes the dream work. JM, ikaw! Paano napunta sa'yo yung casting part nito? Paano napunta sa'yo yung role and bakit mo gusto gawin yung pelikula? Wala, nag-biday din ako. Joke lang. Sana naiintindihan niyo po yung process ko. Nag-audition ko ako right after ko lumabas ng PBB. Audition agad ako. Kahit wala pa akong lang. And how do you feel na nalaman mo na ito ay Cinemalaya entry? Na Cinemalaya entry ito, paano mo na... Puno-puno ako ng ng doubt sa sarili ko na Cinemalaya, hindi ko alam kung kaya ko. Kasi that time, parang isang workshop pa lang yun napapasukan ko, hindi pa ako sanay umarap sa camera, hindi pa ako sanay makipag-usap kila direct sa lahat ng prod. Kasi puno-puno ako ng self-doubt kung kaya ko talaga. Ayun, dumating naman sa taping na napagaan naman nila yung love ko. And how was the preparation for the character? Before ako pumunta ng Ilocos, to be honest, hindi ko man lang natapos yung basahin yung script nun. Kasi ayun, ang dami rin ng schedule. And paglapag ko sa Ilocos nun, doon ko na-meet si Direk Carlo Cato. Kahit siya na pressure kasi gets niya na wala pa akong experience, wala pa akong kaalam-alam. So ayun, ang dami sa akin pinagawa nun. Parang pinapatalon ako ng parang palaka o gano'n. Hindi ko alam na parte pala ng workshop yun. So, pero na-feel ko naman si Direk Cato na punong-puno ng pressure talaga kasi hindi ko magawa. Sobrang nahihiya ako. And sabi ko na lang, Direk, tiwala ka na lang sa akin. Ako na lang bahala. Ganun. So, nagtiwala naman siya habang so nagsunod-sunod yung araw. Medyo nag-loosen up naman ako. Ano yung highlight for both of you while shooting the film? Stabilo Boss, color green. Yung highlight, yung acting coach kasi namin, si Direk Carlo, madami siyang boka. Actually, Direk dito, wala naman siya, di ba? May friend pa si Direk Carlo dito. Okay, labas muna kayo. Si Direk kasi, madami siyang chika para magkarga kami. Kasi nga, sa kanya nang galing yung puso ng pelikula. Sabi niya, Ina, itong sinyo ni JM ang puso ng pelikula. Parang siguro maniyak kami na maramdaman namin dalawa, natatawa talaga ako. Tapos kinakamusta niya ako na parang, kamusta pamilya mo? Kamusta ka? Lalo akong natatawa. Kahit gusto mong umiyak. Alam ko yung gustong panggalingan ni Direk, pero tarantado kasi ako, di ba? Pag ginamusta mo ko, parang ito, tatay ko, ex-convict. Pero totoo naman. Pero mabait na siya ngayon. So, ayun, parang sinabi ko na lang, kagaya kasi ni JM, first ko din na may ganitong klase ng, dati kasi puro dumadaan lang ako na may hawak na payong sa mga malabas, di ba? Ngayon yung may nagtiwala talaga. So, Direk, JD, thank you sa inyong lahat. So, nagtiwala na lang din ako kay JM. And in fairness, nakita niyo naman yung film, mag-best actor siya bukas. Ang galing niya talaga. So, parang ako, nadala na lang, nagtiwala na. Teka lang, okay na, okay na. Okay na, kaya may mga nang-aaway sa akin sa Twitter. Mahal ko kayo lahat, mga youngsters. So, ayun, parang inalala ko na lang yung napag-aralan ko sa Meisner. Tapos, si Miss Elora po, teacher ko sa Meisner. Ayan. Ganun yung kagaling. So, ayun. Ganun yung ginawa namin preparation for the character. Karga-karga. Tapos, ikaw na? Highlight. Ay, highlight pa rin tanong! Si JM, ano highlight mo nung nasa Ilocos kayo shooting?
halos lahat ng araw na ini-stay ko doon, highlight na sa akin. Kasi kada araw talaga bagong learnings eh. Kasi adapt lang talaga ako na adapt. Open ako, hindi ako nahiyang magkamali nun. Ready akong masabihan ko ano dapat gawin ko, ano yung tamang gawin. So, lahat. Remarkable. Until now, hindi ko malilimutan. Kaya ko pang i-detalye bawat nangyari. So, Right. So let's hear from the filmmakers. Okay. Oh, sige na. Direct Arvin. So, based doon sa mga comms and talkbacks from the previews, you mentioned that this is a story you gifted to Team Road. So, paano siya, ano yung backstory nito? So basically, mahilig talaga ako mag-conceptualize. Pero yung mga yon hindi kasi automatic na ako yung magdidirect. And that material, I pitched it to Tim Rohn noong birthday niya kasi wala akong dalang regalo. So yun ang regalo ko, concept. So, and then I know na si Tim Rohn ang tamang dapat na magsulat at mag-direct nito dahil fan din ako ng mga short films niya. And bukod doon, mabait siyang tao. So alam ko na magkakasundo yung mga... Though, syempre, pag nag-brainstorm kami, may mga away din na nangyayari na healthy conversation. And then, syempre, nag-tap din kami ni Tim Rohn na idol din namin sa pagsusulat, which is si Ate Harleen Alegre. So, from there, inauna ni Tim, yun na yung goal na siguro as a creative producer, kailangan lumabas yung... Ako ding yung personal experience ko sa tatay ko. So yung tatay ko ay hindi ko siya close kasi isa siya ng taong mahirap usapin. Like kahit usapin mo siya, insist na sa salita. Unless susunod ko. It feels like kailangan ko pumili sa kanya para maabot ko siya. And then after I graduated, akala ko magkakaroon ng relationship or makakakonik na ako sa kanya. Kasi tapos na ako. But 5 days after I graduated, namatay po siya. And then nung namatay si Pudra, marami akong nalalaman. Katulad ni Max, umila din siya at marami din siyang nalalaman tungkol sa tatay. And then akala ko kasi yung pelikula ko yung magiging love letter ko sa tatay ko. But then again, when I finished the film, love letter ko pala to sa inner child ko. Yung pala. Napareho pa ako, si Max, si Delta Bird 82, tsaka si JM, na doon kami nag-connect kaming tatlo. Na nag-aaral kami ng superhero ng tatay na sasagip sa akin. Pero yung pala ay isa lang tumutuluhi ang pinaniwala namin sa sarili namin. Ganda. Ang dramatic. Don't read our So, direct team, yung pelikula very character-driven siya, child number 82. Pero it is very layered. And ano yung socio-cultural, political, relevance? Kung meron man. Meron, of course. Kasi lahat tayo ay naniwala na marami tayong problema. Naniwala tayo na sana meron sa tao sasagip sa atin. Naniwala tayo sa mga superhero. Naniwala tayo sa pantasya at ginamit ang pelikula para makatakas tayo sa mga realidad at problema. But then again, yung pelikula ko ay kabaliktaran. Ginamit ang pantasya para gisingin tayong lahat. Na hindi totoo ang mga fantasy na ito. Hindi totoo ang superhero na nagsasagip sa atin. Kailangan na gumising tayo at tanggapin natin na walang ganun. At minsan, yung sasakit pala sa atin ay sarili nila. Yun gusto sabihin ng Ganda. O, JD, ano na? Paano mo ito napulo? Paano on top of Cinemalaya funding, Brad? Paano na-produce itong pelikula na to? ayun, utang. Kasi ang laki ng pelikula, script pa lang, di ba? So, nung nakita